Paano kung ang taong iyong lubos na pinagkakatiwalaan ay siya palang sisira sa iyong buhay? Kamusta mga kaibigan? Isang kwento muli ang ibabahagi ko sa inyo na tiyak ay kapupulutan niyo ng aral. Samahan niyo po akong ibahagi ang unang kabanata na ngayon nandito ka. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video. Pakiclick din ng subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Halos magsugat-sugat na ang binti ng dalaga dahil sa mga sanga at matatalas na damo sa kanyang dinaraanan. Kailangan niyang makalayo sa kinamumuhian niyang tao na ngayon ay humahabol sa kanya. No. Pahikbi niyang sabi habang patuloy ang walang hanggang patutunguhang pagtakbo. God, please help me. Please. I don't want to go back to that hell. Bulong niya sa sarili. Alam niyang hindi niya kakayaning tumakbo pa ng malayo, pero kailangan niyang magpatuloy. Kailangan niyang mabuhay at iligtas ang nag-iisang tao na pinakamahalaga sa kanya ngayon, matapos mamatay dahil sa isang aksidente ang kaniyang magulang. Akala mo ba'y makakalayo ka? Narinig niyang sigaw ng lalaking kanyang tinatakasan. Hindi na alam ng dalaga kung ano ang kanyang gagawin sa oras na yon. Maghiwa-hiwalay kayo, hindi yan makakalayo, galit na sabi ng lalaki. Madilim na ang gabi. Mukhang nakikisama sa kanyang panahon dahil bigla na lang nawala ang liwanag ng mga bituin at buwan dahil sa pagbuhos ng malakas na ulan. Nakahanap siya ng pagtataguan sa isang puno na pinalilibutan ng tubuhan. Wala ka nang mapagtataguan, kaya mabuti pang lumabas ka na. Alam mo namang hindi kita sasaktan. Sigaw ng lalaki. Narinig niyang papalapit na ang mga yabag, kaya pikit matang tinakbo niya ang manggahan. Mas nanaisin ko pang mamatay kaysa makasama mo, galit na sabi ng dalaga sa sarili. Sa labis na pagod sa pagtakbo, ay hindi na niya alam kung hanggang saan siya umabot. Naramdaman na lang niya ang panghihina ng katawan at tuluyang nawalan ng malay. Boss, hindi talaga namin siya makita, sabi ng isang lalaki. Hanapin niyo kahit saan, kahit halughugin niyo ang kagubatan, galit na sabi ni Trevor. Hindi ka makakatakas sa akin. Mahanap lang kita, ilalayo na talaga kita. Hindi ako makakapayag na sirain mo ang mga pangarap ko. Ang pagmamahal ko sa iyo ang pumipigil sa akin noon na tapusin ka. Binigyan kita ng napakaraming pagkakataon na mahalin din ako, pero tinakasan mo lang ako, bulong na sabi ng lalaki. Kinabukasan, napamulat ang dalaga sa liwanag na tumatama sa kanyang muka. Nagulat pa siya dahil nasa kung saang parte siya ng manggahan. Pinilit niyang umupo, ngunit napangiwi siya sa sakit ng kaniyang katawan. Muling tumulo ang mga luha niya sa pagkaalala ng lahat ng sakit na kanyang pinagdadaanan. Nakahiga si Angelo sa ilalim ng isang malaking puno nang biglang tumunog ang kanyang cellphone. Ano na naman ba yung pare? Bungad na tanong ni Angelo sa tumawag. Relax ka lang, dude. Gusto lang naman kitang kumustahin dahil ilang linggo ka na naming hindi nakikita, sabi ng kanyang pinsan na si Franco Benaventura. Pare, alam mo namang maraming gawain dito sa farm. Wala na akong oras para makaluwas pa sa Manila, sabi pa ni Angelo. Pinsan, alam kong bored ka na dyan sa hacienda. Ginawa mo na lang dahilan ang pagiging busy para hindi ka makapunta dito. Gusto mo bang ipakilala kita sa mga chicks dito? Kakaiba ang mga kakilala ko ngayon, sabi pa ni Frank na nakakalokong tawa. Alam mong hindi ko kailangan ng kakaiba, inis na sabi ni Angelo. Dahil ano?
Ang gusto mo lamang ay si Amara? Pare, ipinagpalit ka na niyan sa iba. Dapat mag-move on ka na. Sabi pa ng lalaki. Hindi niya sinagot ang pinsan. Marinig lang niya ang pangalan ng ex-girlfriend niya na si Amara, ay nawawala na agad siya sa mood makipag-usap. Hindi dahil nasasaktan pa ang binata, kundi dahil naiinis siya na nagawa siyang iwan ni Amara at ipahiya sa ibang tao. Ang pinakaayaw niya ay ang sinungaling at pagmumukain siyang kawawa. Dahil sa inis ay napatayan niya ng tawag ang pinsan na si Franco. Pagkatapos ng tawag ay nahiga ulit siya sa malaking puno at ipinikit niya ang kanyang mga mata. Nang ilang sandali pa ay bigla siyang napamulat at nagulat nang makarinig ng kaluskos mula sa manggahan. Tumayo siya at dahan-dahan na lumapit sa manggahan nang biglang mapaatras sa pagsulpot ng isang babae na mukhang pagod, ngunit makikita mo sa kanya ang maganda nitong muka. Kahit kapansin-pansin ang mga sugat at putik nito sa muka at katawan. Nahihirapan nang lumakad ang babae sa binata. Kahit puro putik ang muka nito, ay alam niyang maganda ang babae. Napatingin siya sa sirang damit ng babae na nakahapit sa katawan nito. Sexy. Agad na pumasok sa kanyang isipan. Miss, are you okay? Napatigil siya sa pagsasalita nang bigla na lang nawala ng malay ang babae. Mabilis na sinalon niya ito, dahilan para mapaupo siya sa damuhan. Miss! Tinapik niya sa pisngi ang babae. Are you okay, miss? Ngunit walang reaksyon ang babae. Napasabunot ang binata sa buhok dahil sa kaba. Binuhat niya ito at patakbong dinala sa mansyon. At dito na po nagtatapos ang unang kabanata nang ngayon nandito ka. Ang binata kaya ang makakatulong sa kanyang problema na kinahaharap niya ngayon? O ibabalik siya nito sa mga taong humahabol sa kanya? Samahan niyo po akong alamin ang kanilang kwento sa susunod na kabanata. Maraming salamat po.